Hi guys! Ako nga pala si Jess. Isa rin simpleng empleyado. Mahal ko ang aking trabaho dahil pinangarap ko ito. Ang maglingkod sa bayan. At tulad mo, tulad na iba, gusto ko rin maging milyonaryo. Dahil day off ko ngayon. Kaysa pag-usapan ng buhay ng iba, pag-usapan natin kung paano masenso. Kaysa tumambay, bibisitahin ko muna ang aming mga alagang kambing. Tara, samahan niyo ako para sabay-sabay tayong masenso at alamin kung paano ang simpleng empleyado ay maging milyonaryo. Let's go! Dito nga matatagpuan ang aming libangan na pagkakambingan sa bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro. Ayan, nandito na tayo sa aming kambingan. Di pa ito sobrang ganda dahil nagsisimula pa lang kami. Pero nakakatuwa dahil pag pumupunta ako rito, naaalala ko at nakikita ko ang aking pinag-ipunan nung nasa loob na ako ng training camp. Sa loob ng 6 months na pag-iipon, nakaipon ako ng konting halaga na ginamit ko pang down payment para mabili ang lupang ito. At dahil mahilig ako sa paghahayupan, naisipan namin gawan ng goat house itong lote at mag-generate na rin ng income. Kahit medyo matagal kumita sa paghahayupan, ang mahalaga, mapasok ito ng income sa ating bulsa. Makatulong na rin tayo sa nag-aalaga dahil hati kami sa mga nagiging anak ng aming kambing. Kaya dito namin naisipan mag-alaga dahil dito nakatira ang aming mahal na ina at aking mga kapatid. Para sa tuwing bibisita ako sa kanila, mabibisita ko na rin ang aming mga alagang kambing. Kahit isang araw ko lang mabisita sa loob ng 1 buwan ang aming mga alagang kambing, masaya na ako. Basta makita ko lang malulusog ang aming mga alagang kambing. Sa tulong na rin ng aking mga kapatid at ng pinsan, nagkaroon ng maayos na kulungan ng aming mga kambing. Teka, pwede ba maging milyonaryo sa pagkakambingan? Yes! Isang malaking oo. Simple lang naman kasi ang computation. So ipagpalagay natin na 5,000 pesos ang isang native goat at ang target mo ay 1 million pesos. So kailangan mo lang ng 200 native goats. 200 times 5,000 is equals to 1 million pesos. Kung breed naman ng kambing ang gusto nyo, mga imported, nagre-range ng 30,000 to 100,000 ang isa. Sa 100,000 ang isa, 10 kambing lang kailangan mo, may 1 million ka na. Pero itong sa amin, maliit pa lang ito. Libangan lang namin at kahit pa paano, additional income na rin. Wala pa kasi kaming malawak na lupain para pag-alagaan ng aming mga kambing. Pero maasa pa rin kami na balang araw, sana maging successful ang aming goat farm. Nag-umpisa lang rin kami sa 2 kambing at ngayon, 20 heads na ang aming mga kambing. Lahat naman nag-uumpisa sa maliit, diba? Basta maging positibo lang tayo palagi. Wala naman siguro masama mangarap maging milyonaryo. Basta sa malinis na pamamaraan, diba? Basta wala lang tayo natatapakan na tao at maging disiplinado na tayo palagi sa paghawak ng pera. Basta bawat tanggap ng sahod, maging matipid at laging unahin ang pag-savings para pagdating ng panahon, may maduduko tayo sa oras na pangangailangan natin. At huwag lang tayong tumigil sa pag-invest habang tayo malakas pa at nakakapagtrabaho, maliit, palaki, ng palaki ang ating investment pagdating ng panahon. Ang lahi ng aming mga kambing ay mga native para mas madali silang alagaan. Matibay sa sakit at affordable ang presyo pagdating sa market, kaya mas mabilis silang maibenta. Ang kinakaya ng mga kambing namin ay puro mga damo, di gaya ng ibang lahing kambing, kumakain ng mga feeds. Dito sa area namin, maraming mga damo, kaya busog na busog ang aming mga kambing. Kaya kung sa area nyo, marami rin mga damo, mag-alaga na rin kayo, sama-sama tayong kumita, pagkakambingan. At yan nga, ang aming kubo, yan kami namamahinga, pag kami naglalabo ng aming mga kambing. At yun naman ang aming kulungan ng kambing. Mataas ang kulungan para mabilis linisan ang dumi ng mga kambing. At pwede rin gawing fertilizer ang mga dumi ng ating kambing sa mga pananim nating halaman, gulay, at sa iba pa. Ito ang aming kulungan. Gawa sa yero, bubong, para pang matagalan. Kahoy, coco lumber, pako, at kawayan. Yan ang mga materyales ng aming kulungan para mura at mas mabilis naming mabawi ang puhunan ng pinanggawa ng aming kulungan. Ayan, hanggang dito na lang po muna. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please subscribe sa ating YouTube channel. Ako po si Jess, nagpapaalala, pinaghirapan natin kumita ng pera, malayo sa pamilya at tinitiis para kumita. Kaya, sa pag-invest, tayo'y maging wise. Yun lamang po. Thanks for watching. See you next time. Salamat!